Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Magandang araw mga ka-Be Alive. Thanks for being here, everybody. And I know katatapos lang po ng Valentine's Day and love is still in the air. So, masarap po talagang kiligin sa mga love songs sa radio ngayong mga araw na to. And lalo na po, ma-in love sa mga timeless lines mula sa ating chick flicks. Hindi po ba? Oh, Tita Maggie? Yes. Very true. Pero alam mo, Susan, wala pa rin tatalo dun sa feeling na pag narinig mo yung three-letter words, di ba? Yung I love I you. love you. Talaga Yes. naman, kilig to the bones. True, true, true. At kahit pa galing ito sa inyong significant other or sa ating mga magulang o kaya sa ating mga anak, ay tunay na ito ay nakakataba ng puso. And we are truly privileged that we are given the chance to hear these things. Imagine a world without sound. Not hearing the phone, yung doorbell man lang, di ba Susan? O kaya yung umiiyak yung anak mo, Hindi di ko mo maririnig. ma-imagine. Oo. And syempre, yung important na, yung pinaka-importante sa lahat, yung pag nag-I love you si yung labi-dudi mo. Di ba? Ay, yun eh, no? marinig. Oo. Mahirap po, hindi ba? But in the 1,268,260 Filipinos, hearing impaired is a reality. Ito po ay according sa ating research on deafness statistics. Para sa isang taong walang kakayahan makarinig, paano po kaya umiikot ang mundo nila? Alamin po natin sa ating bida sa kwento na si Liberty Faith Gabuelo. Atin pong panoorin at pakinggan ang kanyang istorya. Hello! Good morning! Kapatid. Ang sarap mabuhay sa mundo, lalo na kung dinig mo ang musikang ginawa para aliwin ang mga tao. Bukod pa dyan, ang sarap pakinggan ang mga boses ng mga mahal mo sa buhay, lalo na sa panahon ng kwentuhan o panahon ng pagmamahalan. Kaya naman, mahirap at masakit tanggapin kung ang mahal mo sa buhay ay pinanganak ng di makarinig o bingi. Si Faith, bunso sa magkakapatid, ay nagkakomplikasyon habang pinagbubuntis. Lumabas din siya ng normal na paglabas, pero paglabas, hindi siya nakaiyak. Yung ano niya, na-affected ang hearing. Yun daw ang sabi ng doktor sa akin. Overdose sa gamot na antibiotic ang sinabing dahilan ng pagkabingi ni Faith. Subalit normal na bata pa rin kung itrato si Faith ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ate na si Sharon. Actually, palaki ko talaga siya, ma'am. Pero we treat her na as normal person kasi hindi yun ang maganda, hindi niya na feel na siya ay special. Mabait pa rin ng Diyos, hindi siya talaga yung dependent ng husto sa amin. Pwede mo siyang paglinisin ng bahay, masipag yan, ma'am. Nag-i-excel siya sa sports, nag-i-excel siya sa talaga outdoors, okay siya. Sa loob na mahigit 45 years, hindi nakakarinig si Faith. Ngunit nag-iba ang takbo ng buhay niya nang makilala ang Lami-9. Ang mundo niyang tahimik, nagkaroon ng tunog. Nag-type daw siya sa computer, what is the number one networking in the company? Na-intriga siya, number one is Lami-9, Be Alive. So sabi, anong meron? Anong meron sa Lami-9 na bakit naging number one sa... Alam mo, nangilabot ako nung nakita ko na ang FGF, pwede siyang mag-grow, mag-repair, mag-maintain ng mga sirang organs natin. Sabi ko, paano nangyari mo? Tita, mukhang effective Lami-9 mo malakas na raw pakiramdam ni Faith. Sabi ko, talaga? Sabi ko ganun. Sabi niya,
bakit na? I-document mo. Sabi niya, pero hindi pa ako sure sa'yo. Pero tita, talagang lakas na ng pakiramdam. Sabi niya, tsaka hindi na rin siya mainit ang ulo. Bukod sa pagsigla ng katawan ni Faith, isang milagro na maituturing ang nangyari sa kanya sa pag-inom ng Laminine. Sa ikatlong araw pa lang, nakarinig na siya. Katok ako ng pinto. Faith! Faith! Ano ba? Ingay mo. Abay, nagulat ako. Imaginein mo. Dito ko sa pinto. Grabe talaga ang Laminine. So, kaya sabi ko, lahat ng mga tao, you cannot stop me now from telling what is the good news about Laminine. Kung anong nagawa sa pamilya namin, talagang malaki pong tulong. 45 years, ma'am. 45 years. Against, pag-take ng 6 day talaga, doon ko nakita yung grabing, talagang malakas na talaga yung pagdinig niya. Bagamat may sakit din si Faith sa puso, umaasa ang kanyang pamilya na mas magiging maayos ang kalusugan niya sa pag-inom ng Laminine. Naririnig mo ako. Pagtutulungan at pagmamahalan naging susi para maging normal ang buhay ng isang bingi. At sa tulong ng Diyos at Laminine, umaasa ang buong pamilya ni Faith na tuluyang magiging normal ang pagdinig, pagsasalita at maging buhay ni Faith. At lahat ito ay dahil sa Laminine. Sabi nila, action speaks louder than words. But you know, we need words for validation, lalo na sa pagmamahalan. You know, we have so many ways to express our love. Pero yung marinig mo, yung katagang mahal kita, Naku. ay walang kasing sarap, di ba? Masarap yun, Susan. Tama. And everything is possible sa kanya na hindi man natin naririnig na sabihan tayo ng I love you ay patuloy naman sa pagpaparamdam sa atin ng unconditional love. Ang ating Ama. Siya po ang nagbigay ng Laminine sa ating lahat and allow this great miracle to touch Liberty's life. From a world of silence to a world of sound. Sa aming pong pagbabalik, maririnig naman natin ang eksplanasyon ng ating trusted doctors on how Laminine helped Liberty na ngayon po ay nakakarinig na. Grabe! Wow. Babalik po ang Be Alive. Be alive! Millions of Filipinos are hearing impaired or bingi. Ayon sa mga statistics natin. Tell us, Dr. Ramirez, ano po ang first diagnostic? Nung dumating ho si Faith, no, hindi ho siya talaga nakakarinig. Talagang, unless you are talking to her straight and she can read your lips, she cannot hear. Yung pinanganak pala siya, may conium stain yung birth niya. Medyo hirap yung nanay niya. Binigyan ng mga massive dose ng antibiotics, and the antibiotics itself caused some ototoxicity. Nagkaroon ng damage sa ears niya. So, pwedeng sa ototoxicity, pwedeng yung nerve na damage or the vestibulocochlear areas of ng inner ear, yun na damage. So, 45 years po siyang nabingi. Yes, No? And totally wala po siyang naririnig. wala siyang naririnig. She can only lip read. If ever there's going to be recovery, especially if it's a nervous damage, a nerve damage already, that might recover a little, no? Sabi kong ganun. Bigyan natin, subukan natin ng Laminine because we will never know unless you try it. Because So, ilan po ang binigyan namin ng 2 capsules 2 times a day and she took it for 6 days. Only After 4 a day? 4 a day, for 6 days. Tapos nakita niya, may recovery. Pag nakakarinig na siya. Yung sister niya nga, tinatawag siya from the back, naririnig niya na raw. Oh my Grabe, goodness. So, wow. Well, ano po ang mga causes ng pagkabingi? Dalawa po ang major cause ng hearing loss. Pinaka-permanent kadalasan na nangyayari, katulad nung nangyari kay Faith, yung tinatawag nating cochlear or yung auditory nerve damage. Pag dyan na po kasi, mahirap na yung recovery. Number 2 naman po, pag merong blockade dun sa daanan ng sound, yun na yung pag merong impacted cerumen or dun mismo sa
tympanic membrane, merong damage, doon nagkakaroon din ng hearing loss. Pero by statistics, ang pinaka-common po talaga yan age, which is inevitable. Pag tumatanda tayo, napapansin nyo, pag kinakausap yung matatanda, pasigaw na po, di ba? Kasi that is part of aging. Number 2, yung noise, which is common sa mga occupational hazards. Pag sobrang maingay yung paligid, sanay na sanay ka. So, may point na yung nerve mo, hindi niya na kayang i-pick up yung mga low decibel na sound. Tama. So, number 3, genetics. Pag common yan, pag meron sa family. So, meron yung nabanggit ni Doc, yung chemicals or due to medications, yung sobrang matataas na medication. Kaya sa common narinig natin mga Pilipino, nabibingin na ata ako kasi ang dami ko nang iniinom na gamot. Tama. And then meron po, no, pag you have neurological problem, which is yung pag nagkaka-tumor ka sa brain, na-affect yung hearing center dun sa brain mo, so nagkakaroon ka rin ng problem. At saka, maraming illnesses po, katulad pinaka-common, diabetic. So, nagkakaroon ng neuropathy yung auditory nerve. So, nagkakaroon ka ng problem din sa hearing, which is napaka-essential for communication. Dr. Arlie, how would you explain to the televiewers paano nakatulong ang Lamine kay Faith? Yung mga ingredients na galing sa egg powder extract, which comprises the main component of Lamine, it came from a 9-day-old fertilized chicken egg. Ibig sabihin, there is life-giving substances present that will create life because sa first 9 days, liquid yun eh. After that, it will solidify, and then at the same time, it will create the tissues, the organs, and the bones, and so forth. Life is created. So, meron siyang life-giving, let's say, power. Yun yung apparently kinuha as food. And then, yung mga protein functional food supplements, basically, 3 function yan. To build the body, to maintain the body, and to repair the body. So, pag merong disorder, any disorder, including hearing problem, nabanggit ng mga kasama natin doktor, yung mga possible problems. Kasi yung tainga natin, 3 departments yan eh. Outer ear, middle ear, inner ear. So anything that obstructs the flow of sound from the outer towards the middle to the inner, then towards the brain, can cause hearing problems. So, yung outer, yun yung sinasabing conduction hearing loss. Pagdating na sa middle and nerve, sensory neural hearing problem. So yung case ni Faith mukhang doon sa sensory neural na nandun sa nerves ang problem. So ang medicine is just to enhance the ability to hear. However, yung repair, baka mukhang hindi. Kasi repair is usually from food. E ngayon, kung ang problema ay doon sa nerve, because of, let's say, effect from medication, yung galaw ng mga life-giving substances sa cellular level will enhance the excretion of the metabolites from the drugs and therefore lessen the side effects and at the same time enhance repair. So I feel it should always be a part of the standard medical therapeutic care na dadagdagan natin yung mga functional food na pwedeng ma-enhance yung homeostatic function to build, maintain, repair the body. So, dinagdag yun, mukhang nakatulong. Tama. So, bakit naman hindi? Kasi ginagamot man talaga. Right? Pero ang point, dagdagan natin, subukan, wala naman mawala kasi food lang naman siya. Eh, nakatulong, o di malaking bagay. Yung nangyari kay Faith, napansin ko nung kinakausap namin, nakakarinig na siya. Pero yung pagbigkas niya ngayon ng salita, muffled at saka baluktot pa rin. Is there a chance that her speech can also be addressed? Doon sa case ni Faith, usually it goes together. When you're being sometimes muffled yung pagsasalita or you cannot speak at all. That's why we have a special school for those kind of children. Anong effect nun? Kasi wala siya yung tinatawag na prelingual. So you don't hear anything, you don't know the sounds, syllabications, or anything. Sa case ni Faith, slowly, as she is starting to hear, she will learn to speak also. It's like an infant, you're teaching how to talk. Makes sense. You teach them how to syllabicate, pronounce properly. Ngayon pa lang siya na-expose sa mga words, Miss Ana, di ba? So, kumbaga sa parang kailangan siya ngayon mag-take ng schooling para malaman ngayon niya yung mga words kasi first time sa kanya yan eh. That's new to her world. That's right. Parang elementary siya ulit. Nakakatuwa siya kasi matagal na siyang di nakakarinig, 45 years. Ang ingay-ingay namin dun sa taping. Sabi niya, ingay! Ayaw ko nang makarinig! How can you explain this, Doctora, that
45 years is no joke, no? And then here you are, able to heal the body in 6 days. 6 days, no? Yeah, normally, as they were saying, as our doctors were saying about homeostasis, normally sa medicine or sa science, even in alternative medicine, medyo impossible pa siya kasi that's inborn. So, we call that profound. So, anong nangyayari sa kanya or ano nangyari after Lamine-9? Di ba ang Lamine-9 has the ability to repair and restore at the same time to boost up the immune system. So it all worked together with faith. So yung yung cell niya which was damaged or in the area where there were damages in the ear, dun nag-start na mag-replicate or mag-restore yung kanyang cell. Dr. Mario, you do diagnostics, Infinitus diagnostic testing. Makikita po ba sa Infinitus kung halimbawa you are about to lose your hearing? Merong mga tests that shows in the Infinitus that there's going to be a problem with the brain already, like the vascular resistance, the cholesterol build-up. These are already indicators that there could be some hearing loss in the future. Okay. No, depending on what the test sees, no? Kaya po kung kayo po ay merong pong organisasyon, pati po yung mga barangay dyan, kahit na po yung mga government offices po, tawagan nyo lang po kami at kami po ay nakahanda sa pamamagitan po ng ating mga doktor din na pumunta po sa inyong opisina or mga area para po mag-Infinitus testing po tayo. Tulungan nyo po kaming maiparating at maibigay sa bawat Pilipino ang magandang kalusugan. Anyway, thank you once again to our distinguished panel of doctors. And thank you for being a wonderful source of good news and explanations para sa ating mga viewers na natutunghayan po ang ating mga sakit dito sa show natin. So dito po sa Be Alive, hindi lang pang February 14 ang Araw ng Mga Puso, buong taon po. At araw-araw tayong magbibigay ng pagmamahal. So kung naaalala niyo po si Sophie, siya po ang isa sa mga mumunting anghel na kilala natin noon. Si Sophie po ay 9 na taong gulang, nagkaroon ng hydrocephalus at cerebral palsy at siya po ay naka-wheelchair na. Si Sophie po, kasama ng kanyang lola, ay may munting pangarap. Ito ang mapagpatuloy niya ang pagaling ni Sophie sa tulong po ng Lamine-9. At naisip po ng Forever Rich at ni Susan Barlin na i-extend ang biyayang ito sa maglola. Sa aming pagbabalik, kumustahin po natin si Sophie at atin siya susurpresahin. Kaya don't change that channel. Babalik po kami. Be alive! Lord, matanda na po ako. Sana po makapaglakad ng aking apo. Kasi hindi siya nakakalakad. Kung wala na po ako, wala na pong katuwang ang aking anak sa ganyan. Maituturing na mga munting anghel ang mga batang nakapaligid sa atin. Ang kanilang tawa at kakulitan ay nagdadala ng sigla sa buhay. Subalit ang nakakalungkot, hindi lahat ng mga munting anghel na ito ay pinapanganak na malusog. Gaya na lang ni Sophia Chanel. Nung baby po si Chanel, pinuntahan ko po siya sa hospital. Naawa po ako sa kanya kasi ang liit niya. Lalo na po na nakalagay na siya sa incubator. Ang tingin ko sa kanya po, mamamatay siya. Kahit ganon ang sitwasyon ni Sophia, hindi sumuko ang kanyang ina para mabuhay ang munting anghel na dumating sa kanya. Pinagtyagaan ng anak ko pa din yun araw-araw. Punta siya ng hospital, uwi ng bahay para magbigay ng suporta sa gatas niya. Premature, nagkaroon ng cerebral palsy at hydrocephalus. Yan ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Sophie. Ako po ang auntie ni Sophia Chanel po na katulong ni Mama mag-alaga po sa kanya simulang nag-abroad magulang niya para tustusan po ang pangangailangan ng anak niya sa mga gamot. Isang blessing ang dumating kina Sophia
Ito ang Lami-9. Halos 6 months na ang nakakaraan. Naging bida sa ating programa dahil sa kanyang istorya. Naging patunay siya sa magandang hatid sa kalusugan ng Lami-9, lalo na sa kabataan. May hydrocephalus at cerebral palsy si Sofia Chanel. Sa pag-inom ng Lami-9, bumuti ang kalagayan ni Sofia. Subalit mahirap lang ang pamilya ni Chanel. Hindi halos kayang tustusan ang pambili ng Lami-9, lalo na ng kanyang lola na nag-aalaga sa kanya na may edad na. Sa mga munting anghel na gaya ni Sofia, malaking blessing para sa kanya ang maipagpatuloy ang pag-inom ng Lami-9. At marahil sa mga may mga anghel din puso ng ating kababayan gaya ni Susan Barlin, tsak na maipagpapatuloy ang pag-inom niya ng Lami-9. Ito po si Sophie Chanel. Siya po ang ating munting anghel na patuloy na kumakatok sa ating mga puso para sa tulong na maaari nating ibigay sa Kanya. Mga kaibigan, si Sophie Chanel po. Hello, Sophie! Be alive! Be alive! Okay, sige po. Halik kayo po dito. Welcome po sa Be Alive, Lola, Sophie. Be Alive! Tama yan. So, balita ko po, Lola, ang inyong munting pangarap ay matustusan ng Lami-9 ang inyong apo, si Sophie, dahil kung hindi siya nakakapag-Lami-9, nauuspital siya. Tama po ba? Opo. So, ilan pong Lami-9 ang pinapainom nyo sa kanya araw-araw? Ano lang po, isang capsule. Isang capsule lang. And nakakasapat na po yun para po siya gumaling. Hindi na ano naman po, syempre wala po kayong pantustos na 2 capsule, kaya isa lang po ang... So Lola, wala na po kayong problema. Dahil po ang Forever Rich po at saka ang Life Farm, bibigyan po kayo ng solusyon sa inyong suliranin. Kahit po 3 pa sa isang araw ang kailanganin ni Sophie, ibibigay po natin. At hindi lang po yun, pati po kayo, kasama po kayo dahil kailangan nyo pong maging kasama si Lola Sophie, no? Kasi si Lola, kailangan strong si Lola, di ba? So, at hindi yun, gaganda pa kayo, Lola. Baka magkaroon pa ng isang lolo si Sophie. Okay, so, salamat po. So, Sophie, are you happy? Are you happy? Happy? Tayo na ako. Ayan. Oh, kiss muna, kiss. Ayan. So, happy ka na. Okay? Very good. Very good. Be alive! Ang ganda po talaga ng ating episode ngayong araw na ito. And we are so blessed to see here and feel the wonders na bigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yes, you know, sometimes we take things for granted, just like sound. Walang katumbas na anumang halaga ang marinig at masabi, ang katagang mahal kita. Kaya kung ako sa inyo, start telling and expressing the love you have for the people around you. And speaking of love, ito pong araw na ito ay punong-puno po ng love. And to start off po, anito ang ating CEO ng Forever Rich Philippines na magbibigay po ng walang katumbas ng pagmamahal po sa ating mga panauhin ngayon. Susan! Well, we have Faith here, no? Faith. And Faith, wow, nag-inulit mo yung sinabi ko. My gosh, and I'm so happy for you. So imagine po, no? A world with no sound. Mahirap po, hindi ba? Masakit na hindi mo marinig ang mga salitang ating inaasam-asam. Pero tulad po ni Faith, no? We shouldn't lose hope. Just keep the faith.
dahil may pag-asa sa Lami 9. Imagine, 2012 po, dumating ang Lami 9 dito na naging kasagutan po sa maraming suliranin ng mga tao at isa doon ay si Faith. So, sino ho ang mag-aakala? Kadalasan po sa ganitong sitwasyon, ang akalain natin kailangan na operasyon, malaking gastos. Talagang extraordinary po ang kailangan gawin para sa isang extraordinary na problema. Sino po mag-aakala na sa isang kapsula, pati po sakit niya sa puso ay nagkaroon na ng kasagutan. So, Faith, God loves you. Ginamit tayo ng instrumento, you know, and always keep an open eyes. And it will only get better. So, for you, regalo ng Forever Rich at ng Life Farm, isang... Thank you po, Lola. Thank you, Sophie. Again, thank you, Faith. And thank you, Isa. Susan, yung ating mga pampabeauty natin. Oo. Very true, Isa Derma. So, anyway po, maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget and always remember to be a blessing to everyone. And syempre, bawat gising ay may blessing po. Be alive! Be Alive would like to thank the following.